Kumusta? Ako si Owen. Ang pulong ngayong linggo ay tatalakay sa ilang magagandang punto. Ngunit alam kong minsan ay medyo nakakapagod na isaayos ang inyong mga iniisip. Kaya, gumugol ako ng ilang oras sa pag-iisip ng ilang kakaibang paan upang may handa ang pulong para sa linggong ito upang mas madali ninyong maunawaan. Ito ang linggo ng Abril 13, tandang bawas 19, 2026. Tatalakayin ko ang 4 na aspeto ng pulong, at tulad ng kayamanan mula essay salita ng Diyos, spiritual enerhias, maging mahusay essay ministeryo, pag-aaral ng kongregasyon essay Biblia. Ngayon, simulan natin sa MGA kayamanan mula essay salita ng Diyos na may tema. Gaano kaganda ang pag-ibig na ipinakita ni Jesus. Mga minamahal, ngayon ay isasaalang-alang natin ang isang maganda at makapangyarihang tema. Anong pag-ibig ang ipinakita ni Jesus? Hindi lang natin ito pag-uusapan, babasahin natin mula sa Biblia, unawain ito, at titingnan kung paano ito naangkop sa ating buhay. Simulan natin sa pamamagitan ng pagdingin sa ating unang talata. Pakibuksan ang inyong Biblia sa Isaias 53:3. Sinasabi sa Isaias 53:3, siya ay hinamak at iniwasan ng mga tao, at itinuring namin siyang walang halaga. Gayon, ating yugnay ito sa kung ano talaga ang nangyari kay Jesus. Pakibasa ang Mateo 26:67-68. Doon natin mababasa. Pagkatapos ay dinuraan nila ang kanyang mukha at sinuntok siya ng kanilang mga kamao. Sinampal siya ng iba na sinasabi, hulaan mo sa amin, ikaw na Kristo. Sino ang sumampal sa iyo? Isipin mo na lang ang eksenang iyon. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay ininsulto, kinutya, at pisikal na inabuso. Hindi siya iginalang ng mga tao. Tinatreto nila siya na parang walala. Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa pag-ibig ni Jesus? Ipinapakita nito na handa si Jesus na tanggihan. Hindi siya tumigil sa paggawa ng tama dahil lang sa ayaw sa kanya ng mga tao. Gayon, isipin natin ang ating mga sarili. Naiimpluwensyahan ba tayo ng ating mga kasamahan? Maraming tao, bata at matanda, ang gustong tanggapin. Natural lang ang pagnanais na iyon. Walang sinuman ang nasisiyahan na tanggihan. Ngunit narito ang tanong, ano ang gagawin natin kapag ang paggawa ng tama ay nagiging dahilan upang tanggihan tayo ng iba? Hinarap ni Jesus ang sitwasyong iyon. Pinili pa rin niyang gawin ang tama. May mga taong sumunod sa kanya, ngunit marami ang humamak sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang tapat. Kaya maaari nating tanungin ang ating sarili, handa ba akong manindigan para sa tama, kahit na hindi sang-ayon ang iba? Kapag ginawa natin ito, sinusunod natin ang halimbawa ng pag-ibig ni Jesus. Gayon, tingnan natin ang isa pang aspeto ng pag-ibig ni Jesus. Pakibasa ang Isaias 53:7. Sinasabi nito, siya ay inapi, at hinayaan niyang magdusa, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Tulad ng tupang dinadala sa katayan, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hinayaan ni Jesus ang kanyang sarili na magdusa. Hindi siya lumaban. Hindi niya sinubukang tumakas. Noong gabi bago siya mamatay, may kapangyarihan si Jesus na pigilan ang lahat. Sinasabi sa atin ng Biblia na maaari sana siyang tumawag ng mahigit 12 lehiyon ng mga anghel upang iligtas siya. Ngunit hindi niya ginawa. Bakit? Dahil gusto niyang matupad ang kalooban ng Diyos. Alam niya na ang kanyang pagdurusa ay may layunin. Nang siya ay pinaratangan ng mali, nanatili siyang tahimik. Nang siya ay minamaltrato, hindi siya lumaban. Tulad ng isang maamong kupa, hinayaan niyang mangyari ang lahat. Anong pag-ibig? Gayon, isipin natin kung paano natin ito may lalapat. Kapag tayo ay tinatreto ng hindi patas, ano ang ating reaksyon? Nagagalit ba tayo? Sinusubukan ba nating gumanti? Itinuturo sa atin ni Jesus ang isang bagay na mas mabuti. Minsan, ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis ng paghihirap ng walang paghihigante. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala sa Diyos at paggawa ng tama, kahit na ito ay mahirap. Ngayon, tingnan natin ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Mangyaring bumaling sa Isaias 53:10,
Ipinaliliwanag ng mga talatang ito na ang pagdurusa ni Jesus ay hindi walang kabuluhan. Sinasabi nito na siya ay magdadala ng kasalanan ng marami, gagawing possible para sa mga tao na may turing na matuwid. Kaya bakit dumaan si Jesus sa lahat ng sakit na iyon? Dahil sa pag-ibig. Minahal ni Jesus ang kanyang ama, si Jehovah. Nais niyang sundin siya ng lubusan. Tulad ng sinabi mismo ni Jesus, kumilos siya upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang ama. Juan 14:31. Ngunit minahal din tayo ni Jesus. Alam niya na ang sangkatauhan ay nagdurusa mula sa kasalanan, sakit, at kamatayan. At handa siyang ibigay ang kanyang buhay upang baguhin iyon. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia, walang sinuman ang may pag-ibig na mas dakila kaysa rito. Ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Juan 15:13. Iyan mismo ang ginawa ni Jesus. Kaya ano ang natutunan natin? Nagpakita si Jesus ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagtanggi. Nagpakita siya ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtitiis ng pagdurusa ng walang pagtutol. At ipinakita niya ang pinakadakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Ngayon ang pangwakas na tanong ay, paano tayo tutugon sa pag-ibig na iyon? Ahahalagahan ba natin ang ginawa ni Jesus? Tutularan ba natin ang kanyang halimbawa? May papakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng paninindigan para sa kung ano ang tama, kahit na hindi ito popular. May papakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at mapagpatawad. At may papakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-una sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, hindi lamang natin pinag-uusapan ang pag-ibig ni Jesus, isinasabuhay natin ito. Kaya naway lagi nating tandaan, kay laking pag-ibig ang ipinakita ni Jesus. At naway ang pag-ibig na iyon ang magudyok sa atin na mamuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos araw-araw. Salamat! Bigyan natin ngayon ng pansin ang mga Espiritual Enehiyas. Tanong 1. Isayas 52:11. Ipaliwanag ang aplikasyon ng makahulang utos na ito. Sagot. Ang Isayas 52:11 ay naglalaman ng isang utos na orihinal na naangkop sa mga hadyong umaalis sa Babylonia. Ngunit mayroon din itong mas malawak at patuloy na aplikasyon. Ang orihinal na aplikasyon ay noong 537 BC. Inampalayain ang mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ipinagkatiwala sa kanila ang pagbabalik ng mga sagradong kagamitan sa templo ni Jehovah. Dahil banal ang mga bagay na ito, ang mga nagdadala ng mga ito ay kailangang malinis, kapwa sa seremonyal at moral na aspeto. Nangangahulugan ito na kailangan nila ihiwalay ng lubusan ang kanilang sarili mula sa idolatriya at mga tiwaling gawain ng Babylonia. Anatilihin ang moral at espiritual na kadalisayan, hindi lamang panlabas na kalinisan. Magpakita ng paggalang sa kanilang sagradong responsibilidad. Kung gayon, narito ang modernong Kristiyanong aplikasyon. Inilapat ni Apostol Pablo ang parehong prinsipyong ito sa mga Kristiyano. Ipinapakita nito na ang utos ay hindi lamang makasaysayan, ito ay espiritual at patuloy. Para sa mga Kristiyanong gayon, nangangahulugan ito ng paghihiwalay mula sa espiritual na karumihan, paghihiwalay ng ating sarili mula sa huwad na relihiyon, idolatria at mga gawaing hinahatulan ng Diyos. Ang utos ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paghihiwalay, ito ay tungkol sa panloob na kadalisayan at buong pusong debosyon. Ang sinumang naglilingkod sa Diyos ay dapat aktibong alisin ang kanilang sarili mula sa mga tiwaling impluensya at magsikap na manatiling malinis sa pag-ugali, pag-iisip, at pagsamba. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Ipinapakita ng Isayas 52. Ito na ang mga nagbabahagi ng mabuting balita. Itinuturing na maganda sa paningin ni Jehovah dahil nagdadala sila ng kapayapaan at pag-asa. Hinihikayat tayo nito na pahalagahan ang gawaing pangangaral at huwag mag-atubiling, kahit na nahihiya tayo. Ang ating ibinabahagi ay tunay na makapagpapaginhawa sa isang taong nahihirapan. Ipinapakita ng Isayas 52:11 na inaasahan ni Jehovah
ang mga naglilingkod sa Kanya ay mananatiling malinis, kapwa sa espiritual at moral, lalo na kapag kumakatawan sa Kanya. Ipinapaalala nito sa atin na maging maingat sa ating mga pagpili, kung ano ang ating pinapanood, inakikinggan, at kung sino ang ating nakakasalamuha, upang manatili tayong malinis sa paningin ni Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 52, 12 na pinangungunahan at tinoprotektahan ni Jehovah ang kanyang bayan kapag sinusunod nila ang kanyang direksyon, kaya hindi nila kailangang kumilos ng may takot o takot. Kapag nahaharap sa malalaking desisyon o nakababahalang mga sitwasyon, maari tayong magtiwala sa patnubay ni Jehovah sa halip na magmadali ng mag-isa. Ipinapakita ng Isaias 53, hatlo na ang Mesyas ay tatanggihan at hindi pa hahalagahan ng marami, kahit na gumagawa siya na mabuti. Nakakatulong ito sa atin na huwag mawalan ng pag-asa kung hindi tayo maunawaan, tatanggihan ng iba dahil sa paggawa ng tama. Ipinapakita ng Isaias 53, 4 na dinala ni Jesus ang mga sakit at pasanin ng iba, na nagpapakita ng matinding habag. Ito ang nagtutulak sa atin na maging mas maunawain, lalo na sa mga mayembro ng pamilya o sa mga nasa kongregasyon na dumaranas ng mahihirap na panahon. Ipinapakita ng Isaias 53, 5 na ang pagdurusa ng Mesyas ang nagbigay daan sa paggaling at kapayapaan sa Diyos para sa atin. Mapapalalim nito ang ating pagpapahalaga sa sakripisyo ni Jesus at magudyok sa atin na mamuhay sa paraang nagpapakita ang pasasalamat sa kanyang ginawa. Ipinapakita ng Isaias 53, ito na nanatiling kalmado si Jesus at hindi ipinagtanggol ang kanyang sarili ng magdusa ng hindi makatarungan. Sa buhay pamilya o sa trabaho, itinuturo nito sa atin ang kahalagahan ng pagpipigil sa sarili, ang pagpili ng kapayapaan sa halip na mabilis na tumugon kapag hindi makatarungan ang pakikitungo. Ipinapakita ng Isaias 53, 1 na hinayaan ni Jehovah ang pagdurusa ng kanyang lingkod para sa isang mas dakilang layunin, na humahantong sa mga pagpapala para sa marami. Initiyak nito sa atin na kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok, magagamit ito ni Jehovah upang magdulot ng isang bagay na mabuti sa kalaunan. Ipinapakita ng Isaias 53, 12 na ang Mesyas ay handang ibigay ang kanyang sarili ng lubusan at mamagitan para sa iba. Hinihikayat tayo nito na maging mapagsakripisyo, maging sa pangangalaga sa ating pamilya, agtulong sa kongregasyon, o pagsuporta sa isang taong nangangailangan. Mag-usap essay ministeryo, essay larangan. Takdang aralin bilang 4. Bahay-bahay. Magalok ng pag-aaral sa Biblia. Tagpuan, bahay-bahay. Tagapaglathala, Andrew. Magandang hapon. Ako si Andrew. Bibisita ako sandali para magbahagi ng isang nakaaaliw na kaisipan mula sa Biblia. May bahay, GNG, Grace. Saish. Andrew, salamat. Maraming tao ngayon ang nag-aalala tungkol sa hinaharap. Nararamdaman mo na ba iyon? GNG, Grace. Minsan, hindi madali ang mga bagay-bagay sa mga araw na ito. Andrew, totoo iyan. Ang maganda rito, ang Biblia, ay nagbibigay ng pag-asa. Maari ko bang ipakita sa iyo ang isang maikling talata? GNG, Grace, Saish, Andrew. Sa Jeremias 20:11, sinabi ng Diyos na mayroon siyang mga kaisipan ng kapayapaan para sa atin, upang bigyan tayo ng kinabukasan at pag-asa. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito? GNG, Grace. Marahil ay nais ng Diyos ng mabubuting bagay para sa atin. Andrew, tama. Ipinapakita nito na ang mensahe ay hindi lamang mula sa akin. Ito ay direktang nagmumula sa salita ng Diyos. At ang kanyang mga kaisipan ay nilayon upang aliwin tayo, bigyan tayo ng pag-asa. GNG, Grace. Nakakapagpatibay yan. Andrew, natutuwa ako na ganoon ang iyong nararamdaman. Nag-aalok kami ng isang simpleng pag-aaral sa Biblia kung saan tinitingnan namin ang higit pa sa mga nakakapagpatibay na kaisipang ito ng direkta mula sa Biblia. Hindi ito komplikado at maaaring gawin sa oras na maginhawa para sa iyo. GNG, Grace. Paano ito gumagana? Andrew, magkasama kaming nagbabasa ng isang maikling seksyon. Pagkatapos ay ginagamit ang Biblia upang sagutin ang mga simpleng tanong. Halimbawa, maaari nating malaman kung bakit kinahihintulutan ng Diyos ang mga problema
at kung ano ang gagawin niya tungkol sa mga ito. GNG, Grace, mukhang interesante iyan. Andrew, maaari pa nga nating gamitin ang Jable.org o ang brochure na ito upang gabayan ang talakayan. Ngunit ang Biblia pa rin ang aming pangunahing mapagkukunan. Handa ka bang subukan ito ng ilang minuto sa ibang araw? GNG, Guess, maaari nating subukan. Andrew, maganda iyan. Kailan magiging maginhawa para sa iyo? Siguro bukas ng gabi o sa katapusan ng linggo. GNG, Grace, Sabado ay magiging mas mabuti pa. Andrew, perfecto. Anong oras ang babagay sa iyo? Ginang Grace, bandang -4 ng hapon. Andrew, salamat. Darating ako sa Sabado ng -4 ng hapon. Titingnan natin ang isa pang nakapagpapatibay na kaisipan mula sa Biblia ng magkasama. Ginang Grace, Saish, nandito lang ako. Andrew, maraming salamat sa iyong oras. Magkaroon ka ng mapayapang araw. Ano inilalapat ng demonstrasyong ito ang tagubilin? Malinaw na ipinapakita ng mamamahayag na ang mensahe ay nagmumula sa Biblia, hindi sa personal na opinyon. O ginagamit ang isang teksto upang maabot ang puso ng may bahay at mayugnay ang mga tunay na alalahanin. Simple at natural na mga tanong ang itinatanong upang may sangkot ang may bahay. O nag-aalok ang mamamahayag ng isang pag-aaral sa Biblia sa isang mahinahon at walang pressure na paraan. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 3. Bahay-bahay. Ibahagi ang isang katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People. Mamamahayag, Rose. Magandang hapon. Ako si Rose. Nagbabahagi lang ako ng isang maikling nakapagpapatibay na kaisipan mula sa Biblia sa aking mga kapitbahay. May bahay, G. Paul. Saish, maari akong makinig sandali. Rose, salamat. Maraming tao ngayon ang nahaharap sa mga personal na alalahanin. Pamilya, pananalapi, o maging sa kalusugan. Sa tingin mo ba ay mas maraming iniisip ang mga tao nitong mga nakaraang araw? G. Paul, sigurado. Maraming dapat isipin, lalo na sa kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Ross, naiintindihan ko. Minsan ay nakakaramdam ako ng labis na pagkabalisa. Mayroon bang anumang particular na bagay na nasa isip mo nitong mga nakaraang araw? G. Paul, sinusubukan ko lang alagaan ang aking pamilya. Hindi ito madali. Ross, malaking responsibilidad iyan. Ipinapakita nito na talagang nagmamalasakit ka sa kanila. Minsan kapag mayroon tayong ganitong mga alalahanin, nakakatulong na makipag-usap sa isang taong tunay na nakakaintindi. Nananalangin ka ba tungkol sa mga bagay na ito? G. Paul, minsan, ngunit hindi ako laging sigurado kung nakakatulong ito. Rose, napakatapat na pakiramdam iyan. Ang Biblia ay nagbibigay ng nakaaaliw na katiyakan. Sa awit 65, 2, tinatawag nito ang Diyos na dumirinig ng panalangin. Ano sa palagay mo ang nagsasabi sa atin tungkol sa nararamdaman ng Diyos kapag tayo ay nananalangin? G. Paul, siguro nakikinig siya. Rose, eksakto. At isa pang talata, 1 Pedro 5. Ito ay nagsasabing maaari nating ihagis ang lahat ng ating pagkabalisa sa Kanya dahil nagmamalasakit siya sa atin. Ipinapakita nito na talagang nais ng Diyos na makipag-usap tayo sa Kanya tungkol sa kung ano ang ating ikinababahala. G. Paul, nakakapagpatibay loob na marinig iyon. Ross, natutuwa ako. Itinuturo ng Biblia na ang panalangin ay hindi lamang isang rutina. Ito ay isang paraan upang makatanggap ng ginhawa at tulong. Mayroon kaming maikling pag-aaral sa Biblia na nagpapakita kung paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin at kung paano ito makapagdudulot ng tunay na kapayapaan. Ito ay simple at direktang nakabatay sa Biblia. G. Paul, mukhang nakakatulong iyon. Ross, maaari natin itong tingnan ng magkasama ng ilang minuto sa bawat pagkakataon. Handa ka bang subukan ito isang araw ngayong linggo? G. Paul, siguro. Ross, salamat. Kailan magiging kombenyente para sa iyo? G. Paul, siguro linggo ng hapon. Ross, gumagana iyon ng maayos. Pupunta ako sa linggo at titingnan natin ang isa pang nakapagpapatibay loob na kaisipan mula sa Biblia tungkol sa panalangin. G. Paul,
Saich. Ros, salamat sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa akin. Pinahahalagahan ko talaga ito. Magandang araw. Ano inilalapat ng demosyong ito ang tagubilin? Ipinakilala ang katotohanan sa Biblia, panalangin, o nagpapakita ng empatiya ang mamamahayag sa pamamagitan ng pagkilala sa mga alalahanin na may bahay at pakikinig ng mabuti. Nagtatanong siya ng mga mapag-isip na tanong upang maunawaan kung ano ang mahalaga sa kanya. Hindi niya binabago ang paksa kundi ibinabahagi niya ang ibinahagi nito. Natural na ginagamit ang mga kasulatan upang ipakita na inaanyayahan ng Diyos ang panalangin. Mabait, taos puso, at nakapagpapatibay ang tono. Malumanay na iniaalok ang isang pag-aaral sa Biblia nang walang pamimilit. Takdang aralin bilang 6. Pagsubaybay, 5. Bahay-bahay. Mag-alok ng pag-aaral sa Biblia sa isang taong dumalo sa memorial. Tagapaglathala, Judy. Magandang gabi. Ako si Judas. Nagkita tayo sandali sa memorial noong nakaraang linggo. Gusto ko lang ulit kayong pasalamatan sa pagdalo. May bahay, G. Ibrahim. Natatandaan ko. Magandang programa iyon. Jude, natutuwa talaga akong pumunta kayo. Maraming tao ang nagsasabi na nasyahan sila. Anong bahagi ang pinakanapansin mo? G. Ibrahim, nagustuhan ko kung paano nito ipinaliwanag kung bakit namatay si Jesus. Napaisip ako. Judas, napakahalagang punto iyan. Ipinapakita ng Biblia ang kamatayan ni Jesus, isang regalo para sa atin. Naisip mo na ba kung ano ang kahulugan nito para sa iyong personal na kinabukasan? G. Ibrahim, hindi masyadong detalyado. Judas, naiintindihan naman iyan. Pagkatapos ng memorial, may mga taong gustong matuto ng higit pa sa sarili nilang bilis. Karaniwan naming ginagamit ang Biblia para sagutin ang mga simpleng tanong, tulad ng kung ano ang magagawa ng sakripisyo ni Jesus para sa ating ngayon at sa hinaharap. G. Ibrahim, Vimem, Saich. Jude, kung hindi mo mamasamain, maaari kong ipakita sa iyo ang isang napakaikling bagay. May isang maikling video sa Jabli.org na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa panahon ng isang pag-aaral ng Biblia at kung gaano ito kasimplo. Mga 2 minuto lang ang kailangan. G. Ibrahim, Saich, ayos lang iyan. Jude, maikling ipinakita ang video. Ano ang palagay mo sa pamamaraang iyan? G. Ibrahim, mukhang simple lang at hindi nakaka-stress. Jude, iyan ang idea. Isa lamang itong relax na talakayan gamit ang Biblia. Walang anumang pressure, maaari kang magtanong at susunod kami sa iyong bilis. G. Ibrahim, mabuti iyan. Jude, mas gusto ng ibang tao na pag-isipan muna ito at ayos lang iyon. Maaari rin akong mag-iwan sa iyo ng isang artikulo, ipakita sa iyo kung paano ito hanapin sa Jabli.org para matingnan mo ito anumang oras. G. Ibrahim, gusto ko itong suriin mismo. Una, Jude, magandang idea iyan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung nasaan ito sa website. Kapag tiningnan mo na, maaari akong bumalik at maaari nating pag-usapan ang anumang mga katanungan mo. G. Ibrahim, Saich, gumagana iyan. Jude, kailan ang magandang oras para bumisita ako muli? Siguro sa susunod na linggo. G. Ibrahim, ayos lang sa susunod na linggo. Jude, mahusay. Pupunta ako sa susunod na linggo at maaari nating pag-usapan ang mga bagay na nahanap mong interesante. G. Ibrahim, Saich. Jude, salamat muli sa pagdalo sa memorial at sa iyong oras ngayon. Magkaroon ka ng mapayapang gabi. Ano isinasagawa ng demosyong ito ang tagubilin? Mainit na sinusundan ng mamamahayag ang karanasan sa memorial. Hinihingi niya ang mga saloobin ng may bahay at nakikinig ng mabuti. O gumagamit siya ng ibang kamamaraan sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang maikling video upang ipaliwanag ang mga pag-aaral sa Biblia. Hindi niya pinipilit ang may bahay ngunit hinahayaan niya itong magdesisyon sa sarili niyang bilis. O nag-aalok siya ng mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan, Jabli.org, para sa personal na paggalugad. O ang pagbisita muli ay natural na isinasayos ng walang pressure. Pag-aaral ng Biblia ng Kongregasyon. Aralin 76 nilinis ni Jesus ang templo. Tanong 1.
Ano ang ginawa ni Jesus nang makita niya ang mga taong nagbebenta ng mga hayop sa templo? Sagot, gumawa si Jesus ng panghagupit mula sa mga lubid, itinaboy ang mga tupa at baka palabas ng templo. Binaligtad niya ang mga mesa ng mga tagapagpalit ng pera at ibinuhos ang kanilang mga barya sa lupa. Sinabihan din niya ang mga nagtitinda ng kalapati na kunin ang kanilang mga gamit at itigil ang paggawa sa bahay ng kaniyang ama na isang lugar ng negosyo. Tanong 2. Bakit ginawa iyon ni Jesus? Sagot, ginawa ito ni Jesus dahil ang mga tao ay nagpapakita ng kawalang-galang sa bahay ni Jehovah sa pamamagitan ng paggawa nito bilang isang lugar para sa pagkita ng pera. Siya ay puno ng sigasig para sa bahay ng kaniyang ama at nais niyang protektahan ang kabanalan nito. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo ng salaysay na ito na pinahahalagahan ni Jehovah ang dalisay na pagsamba at hindi tinatangga ang kawalang-galang sa kanyang lugar ng pagsamba. Ipinapakita rin nito na pinahahalagahan ni Jehovah ang mga may matinding sigasig na itaguyod ang tama. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, itinuturo ng salaysay na ito ang kahalagahan ng paggalang sa mga lugar at mga kaayusan para sa pagsamba. Ipinapakita rin nito ang pangangailangang maging masigasig sa tama at huwag hayaang mapatuloy ang mga maling gawain nang hindi naninindigan. Tanong 5. Ano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, may lalapat ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng paggalang sa mga espiritual na bagay at pagpapanatiling malinis at makabuluhan ang pagsamba. Sa kongregasyon, hinihikayat nito ang pagpapanatili ng paggalang at wastong paggawi sa panahon ng mga pagpupulong. Sa ministeryo, nakakatulong ito na magsalita tungkol kay Jehovah at sa kanyang pagsamba sa isang magalang at taos-pusong paraan na nagpapakita na ang mga espiritual na bagay ay mahalaga. Aralin 77 ang babae sa balon. Tanong 1. Bakit nagulat ang babaeng Samaritana na kinausap siya ni Jesus? Sagot, nagulat ang babaeng Samaritana dahil isa siyang Samaritana at isang babae, at hindi karaniwang nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya hindi inaasahan na kakausapin siya ni Jesus, isang Hudyo. Tanong 2. Ano ang sinabi niya sa kanya? Sagot, sinabi ni Jesus sa kanya na maaari niya siyang bigyan ng tubig na buhay na mag-aalis ng kanyang uhaw magpakailanman. Isiniwalat din niya ang mga personal na detalye tungkol sa kanyang buhay, na nagpapakita na alam niya ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang isang napakahalagang bagay, na siya ang Mesyas. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, ipinapakita ng salaysay na ito na si Jehovah ay mabait at walang kinikilingan. Nais niyang matutunan ng mga tao mula sa lahat ng pinagmulan ang katotohanan at makilala siya, anuman ang kanilang nakaraan o saan man sila nagmula. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, itinuturo ng salaysay na ito ang kahalagahan ng pagsasalita ng may kabaitan sa iba, kahit na sa mga tila naiiba. Ipinapakita rin nito na ang pagbabahagi ng katotohanan ay maaaring makaantig sa mga puso at makatulong sa iba na magkaroon ng pananampalataya. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, may lalapat ito sa pamamagitan ng pakikitungo sa isa't isa ng may kabaitan at pagiging bukas. Sa kongregasyon, hinihikayat nito ang pagiging mainit at malugod na pagtanggap sa lahat. Sa ministeryo, ipinapaalala nito sa atin na makipag-usap sa lahat ng uri ng tao at ibahagi ang mensahe ng Biblia ng walang pagtatangi. Salamat sa panonood.